Unang araw ng pagbabalik sa Marangyang Pamilya, narinig ng buong pamilya ang sistema na nagbibigay ng gawain sa'yo, host. Susunod, susunduin ka ng iyong biolohikal na mga magulang pauwi, magiging tunay na Ginoo sa loob ng ilang oras, pagkatapos ay lilinlangin ka ng pekeng Ginoo. Para isipin ng pamilya mo na ikaw ay isang malas, at pagkalipas ng isang taon, palalayasin ka mula sa pamilya mo, at sa wakas ay mamamatay ka sa lansangan. Matapos marinig ang susunod na kwento, napabuga ka ng malamig na hangin, anong nangyayari? Ito bang paglipat ko ay para lang mamatay? Pero hindi mo napansin na nanginginig na si Mushan sa tabi. Muntik nang bumagsak sa sahig, ang anak na halos hindi na matagpuan ay mamamatay pagkalipas ng isang taon. At linlangin pa ni Yang Zi, hindi pwede kung totoo ito. Papalayasin si Yang Zi mula sa pamilya mo, nang makita mo ang takot na ekspresyon ni Mushan, natigilan ka. Akala mo nag-isip siya kung paano ka pahirapan pauwi, natakot ka at mabilis na nagsabi, "Uy, ano ba? Ituring na lang na hindi niyo ako natagpuan, hindi rin niyo ako nakita ngayon, kung talagang may utang na loob kayo sa akin. Bigyan na lang ako ng pera, hindi naman marami, 30 milyon lang." Pagkatapos sabihin, tinawag mo ang sistema, "Ergaw, may paraan ba para makalayo ako sa pamilya mo?" Nahihirapang sumagot ang sistema, "Binata, huwag kang mangarap. Kailangan mong bumalik sa pamilya mo, tapusin ang kwento ng librong ito, para makuha natin ang gantimpala at makabalik sa orihinal na mundo. Kung hindi, may ipit tayo sa librong ito, bahala na," sagot mo. "Hindi ako tanga, alam kong babalik ako para mapagbintangan at mabiktima ng pekeng Ginoo. Bakit pa ako babalik? Kung hindi mo ako ibabalik, patayin mo na lang ako." "Hindi ako babalik," kaya nang marinig ang usapan mo at ng sistema, mabilis na nagsabi, "Anak, bibigyan ka namin ng pera, pero dapat kang umuwi sa amin. Huwag kang mag-alala, pag uwi mo, kung sino man ang magtrato sa iyo ng masama, papanawin ko siya sa mundong ito." Mukhang hindi mo pa alam na naririnig namin ang iyong iniisip, mabuti na rin yon. Para hindi siya magkaroon ng bigat sa puso, kahit na ang anak ay galing sa labas. O kung anong demonyo man, siya pa rin ang aking tunay na anak, hindi namin siya naprotektahan noon. Ito ang kasalanan ko, kung sa hinaharap ay magdusa pa siya, dapat na talaga kaming mamatay ng asawa ko. Pero hindi ka naniwala sa kanilang mga salita, nanatili kang matigas, matandang mo. Huwag kang matigas ang ulo, isipin mo na lang na patay na ako, matandang mo. Naguguluhang tumingin si Mushan sa iyo, ang kanyang sariling anak ay hindi tumatawag sa kanya ng tatay, kundi matandang mo. Pero tama rin naman, hindi niya ako pinalaki, ito ang kanyang pagkakamali. Kailangan niyang magbayad sa akin sa lahat ng paraan. Sa oras na yon, lumabas mula sa ampunan ang isang babae. Nang makita ang mag-asawang mo, naguguluhang tanong niya, "Tiyuhin mo. Tiyahin mo, bakit kayo nandito?" Tumingin sina Mushan at Su. Ilang sandali lang bago nakilala, ito pala ang bunsong anak ng pamilya Feng, si Feng Baobao, Baobao ah. "Bakit ka nandito?" Lumapit si Tiyahin Su at mumiti sa pagbati. Si Mushan naman ay nagmamalaki at prangkang nagpakilala, "Pumunta kami rito para sunduin ang aming biolohikal na anak pauwi." Nang marinig mo ang pangalang Feng Baobao, tumingin ka ng may interes. "Tinakot mo ako, akala ko may mga bodyguard din dito, pero ang totoo ng kasuotan. Parehong gulo, Ergaw, suriin mo ang kapalaran ni Feng Baobao, hindi. Ang kanyang pinagmulan, bakit siya lumabas mula sa ampunan? Ang matandang mo na ito at ang kanyang asawa ay. Hindi pa ako pumapayag, bakit sila nagpakilala ng basta-basta? Narinig ang iyong iniisip." Nagkunot noo sina Mushan at ang kanyang asawa, tunay na anak, walang konsiderasyon sa magulang. Habang si Feng Baobao ay nakakunot noo rin na tumingin sa iyo, ang taong ito, parang hindi gumalaw ang bibig, "Ano ang narinig ko?" Lumingon si Feng Baobao sa mag-asawang mo, nakita niyang nakatingin din sila sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagtatanong. Sa isang saglit, lahat sila ay natigilan, silang tatlo ay tila nakakarinig ng iniisip ni kuya mo. Nag-alala si Feng Baobao, "Tiyahin mo, siya kanina." Tungkol sa kanyang paglalarawan na naririnig nila ang iniisip ni kuya mo, lahat ay nabulag, walang kahit isang bantas ang lumabas. Dahil dito, napabuntong hininga si Suyi, nakakarinig lang pala, pero hindi masabi. Mabuti na lang, Baobao ah. Si kuya mo ay talagang aming biolohikal na anak, nagpatingin na kami, sabi ni Suyi habang hinahaplos ang kamay ni Feng Baobao. Mayabang na sabi, nagtatakang tingin si Feng Baobao, "Kaya kayo rin ay." Ang mga sumunod na salita ay hindi na lumabas, nagkakaisang tumango ang mag-asawang mo. Tama, naririnig din nila. Nakatayo ka lang sa tabi, hindi mo sila pinapansin. Nakapulupot ang mga braso, nakatingala sa langit, nakikinig sa chismis. "Binata, kakalabas lang ng resulta. Ang dahilan kung bakit pumunta si Feng Baobao sa ampunan ay dahil isang buwan na ang nakalipas, nakakita siya ng isang sanggol at hindi mahanap ang tunay na mga magulang. Umuso ka, hindi naman ito ganong kalaking chismis." Sa ganitong pananaw, mukhang mabait naman si Feng Baobao. Umiti ng palihim ang sistema.
Binata, malaking tsismis ito. Ang sanggol na ito ay talagang pamangkin ni Feng Baobao. Kamakailan lang ay nanganak ang kanyang pinsan na asawa, ngunit pinalitan ng babaeng mahirap na estudyante na tinulungan ng kanyang pinsan. Makalipas ang isang linggo, matutuklasan ni Feng Baobao ang katotohanan at mabait niyang ibabalik ang bata. Mailalantad ang tunay na mukha ng babaeng mahirap na estudyante. Inipit mo ang iyong pisngi at dahan-dahang nagkunot ang noo. Ganito pala ang tsismis na ito. Batay sa aking maraming taong karanasan sa paglalakbay, kung gaano kabait si Feng Baobao. Malamang ay hindi maganda ang kanyang wakas. Matalino ang binata, sabi ng sistema na nakangiti. Ang susunod na malaking tsismis ay ito, ang sanggol ay may sakit mula pa sa kapanganakan. Iniisip ng kanyang pinsan na hindi ito ang kanyang anak. Ngunit ang babaeng mahirap na estudyante ay ayaw maniwala, pinagawa niya ng DNA test ang bata at ang pinsan. Pagkatapos ay natuklasan na ito ay lahi ng Feng. Sa ganitong paraan, si Feng Baobao ay pinagplanuhan ng kanyang pinsan at ng babaeng estudyante. Kaya't sa isang madilim na gabi, siya ay pinatay ng babaeng mahirap na estudyante at pinaslang ng mahigit 10 tambay. Sa huli, namatay siya na may hinanakit. Tumango ka ng bahagya, tama yan. Sa tingin ko si Feng Baobao ay walang masyadong utak. Lagi na lang nagkukunwaring mabait. Si Feng Baobao na nasa tabi ay nakatulala sa kanyang kinatatayuan. Ang isip ay puno ng mga sinabi ni Ergao. Siya mismo ang nagbalik sa tunay na anak ng kanyang pinsan, ngunit pinatay nila siya sa napakalupit na paraan. Nagkatinginan sina Mushan at Suyi. Tiningnan si Feng Baobao sa tabi, at sa isang saglit ay hindi alam kung ano ang gagawin. Natapos ka ng makinig sa tsismis. Lumingon ka at nakita mo na nandoon pa sila. Bakit hindi pa kayo umaalis? Kahit magbigay kayo ng pera o hindi, wala akong pakialam. Hindi ako babalik. Tinatamad akong makipag-usap sa inyong pamilyang mamamatay tao. Pagkatapos patayin ako ng huwad na binata, lahat ng miyembro ng pamilya mo ay susunod na mamamatay. Hindi ba mas mabuting mabuhay? Ang puso ni Mushan ay tumibok ng malakas. Sa hinaharap, ang buong pamilya ay mamamatay ng sunod-sunod. Paano naging posible yan? Ang mga palad ni Suyi ay puno na ng malamig na pawis. Tunay nga na ang ampon ang pumatay sa tunay na anak. Papatayin din niya ang buong pamilya. Paano naging ganito? Itinuring ko siyang tunay na anak mula pa noong una. Hindi pwede, hindi ko hahayaang mangyari ito. Si Feng Baobao na nakikinig din sa tsismis ay hindi na naalala ang mga ito. Dahil ngayon ay mas nababahala siya sa kanyang kapalaran. Tiyo mo, tiya mo, may gagawin pa ako, mauuna na ako. Plano ni Feng Baobao na mag-imbestiga muna. Baka hindi totoo ang sinasabi ng taong ito sa kanyang isip. Ngumisi ng malamig si Ergao. Binata, pupunta si Feng Baobao upang imbestigahan ang katotohanan. Pero hindi maganda ang kanyang utak. Simula nang kunin niya ang batang iyon, ang kanyang pinsan ay nagpapasubaybay na sa kanya. Bago pa man niya malaman ang katotohanan, maaaring mapahamak na siya. Si Feng Baobao na handa nang umalis ay biglang natigilan ang kanyang katawan at isip. Nagkunwari siyang napapansin ang paligid at talagang nakakita siya ng ilang kahina-hinalang tao. Sumpa. Tama nga ang sinabi niya. Nagbago ng isip si Feng Baobao, tumingin sa mag-asawang Mu at sinabi, Tiyo, tiya, maaari ba ninyo akong ihatid kung sasakay kayo? Alam ni Mushan ang dahilan. Hindi na nagtanong pa, pumayag agad. Pagkatapos ay lumapit siya sayo. Kuya Mu, kung hindi ka pa rin naniniwala sa determinasyon ni na tatay at nanay, ganito na lang. Sumama ka sa amin ngayon pauwi. Bibigyan kita ng isang maliit na layunin. Kung sa tingin mo, na ang tahanan ay hindi katulad ng inaakala mo, maaari kang umalis. Sa oras na yon, bibigyan kita ng isa pang maliit na layunin. Ano sa tingin mo? Walang problema. Pumayag ka ng walang pag-aatubili. Naguluhan si Ergao. Binata, hindi ba sinabi mo na kahit patayin ka, hindi ka babalik? Bumuntong hininga ka ng walang magawa. Ayaw ko rin pero ang ibinibigay nila ay talagang sobra-sobra. Napangiwi si Ergao. Mukhang pera lang. Anong dahilan? Malamang na ang pagtanggi mo kanina ay para lang hintayin ang sandaling ito. Natuwa si Mushan. Mahilig sa pera, napakabuti. Marami akong pera na hindi ko maubos. Kanino ko ito ibibigay kung hindi sa aking anak? Basta babalik ang aking anak. Kahit magkano ang pera ay okay. Si Feng Baobao naman ay pumikit ng malaki. Pera. Mas pera pa sa akin. Pagkasakay sa kotse, nakatanggap si Feng Baobao. Nang tawag mula sa kanyang kuya. Ang boses ay nagmamadali, Baobao. Bakit kaya ka iniimbestigahan ng pinsan mo? Nagulat si Feng Baobao, kuya. Nalaman mo na. Malamig ang boses ni Feng Jinghe. Gusto mong galawin ang kapatid ko. Hahanapin kita. Saan ka? Susunduin kita. Napuno ng init ang puso ni Feng Baobao. Kuya, magkita na lang tayo at doon mag-usap. Puntahan mo muna ako sa villa ng pamilya mo. Huwag kang kumilos ng padalos-dalos. Medyo komplikado ang sitwasyon. Pagkatapos ibaba ang tawag, nakatitig sa iyo si Feng Baobao. Ganito na siya ng matagal. Bakit tumahimik na yung system?
Kanina, nang gusto niyang mag-imbestiga, alam niya yon. Narinig din niya yata ang usapan namin ng kuya ko. Masayang napansin mo ang tingin ni Feng Baobao. Hindi ka na nagtanong, Ergaw, bakit ba ako tititigan ni Feng Baobao? Nag-alinlangan ang system. May mali na siyang nararamdaman. Young Master. Baka narinig niya, baka. Ngumisi ka ng may paghamak. Taas ang kilay mo. Ergaw, magtiwala ka. Tiyak na naakit siya sa kagandahan ko, nagliliyab sa katawan ko. Tama ba ako? Ngayon, si Ergaw ay puno ng itim na linya sa mukha habang nakatingin sa'yo. Sa suot mong mumurahing damit, magugustuhan ba ni Feng Baobao ang itsura mo? Kahit nakarelax lang siya, mga mamahaling brand iyon. Lalong nagiging mayabang ang host. Sa tabi, nagulat din si Feng Baobao. Paano nagkaroon ng ganito kakapal ang mukha? Magugustuhan kita. Anong biro ito? Gusto ko lang marinig ang chismis ng system. Anak, ilang taon kang naghirap. Pero may ganyan ka pa ring tiwala sa sarili. Katulad ako niyan. Kahit gaano kalaking problema. Huwag hayaang madapa ka. Siyempre hindi mo alam ang nasa isip ng dalawang babae sa sasakyan, napakayaman. Nagtataka ka lang na sinabi sa system, Ergaw, bakit hindi na siya nag-imbestiga? At titig pa rin siya sa akin. Titig ng titig, lulutuin ko siya. Nanginig si Feng Bao at mabilis na yumuko, ngunit naisip niya na tumingin lang siya. Paano niya ako lulutuin? Kaya tumingin siya na para bang may tiningnan sa phone. Tapos nag-angat ulit, patuloy na nakatitig sa'yo. Medyo nagtatakang sabi ng system. Young Master, ang utak ni Feng Baobao na nag-short circuit ay umayos ng kaunti. Kanina, tinawagan siya ng kuya niya. Sayang naman, napakabait na kuya. Mamamatay na sa West Cloud Expressway. Agad na yumuko si Feng Baobao. Mabilis na binaliktad ang phone. Kuya, huwag dumaan sa West Cloud Expressway. Huwag talaga dumaan sa West Cloud Expressway. Pwede mo na lang ipasundo sa driver. Magkita tayo, ipapaliwanag ko. Makalipas ang kalahating oras, huminto ang sasakyan sa harap ng villa ng pamilya mo. Dumating na rin ang mga tao ni Feng. Tumayo sila sa tabi at magalang na nagsabi, Miss, inutusan ako ng kuya mong sumundo sa'yo. Tumango si Feng Baobao, pagkatapos ay lumiko at nagpasalamat sa mag-asawang mo. Tito, tita, salamat sa pagsundo sa akin. Uwi na ako. Balang araw, personal akong dadalaw. Tumango si Mushan, kontento sa munting prinsesa ng pamilya Feng. Sa isip niya, ang anak na ito ay pumapalo sa mukha. Sapat na ang kapangyarihan ng pamilya Feng. Kung magsasama sila ng anak ko, mukhang maganda rin. Pagkapasok pa lang, tinawag na ni Suyi ang dalawang anak na babae. Muyulu, Muyuye, halika. Ito ang inyong tunay na kuya. Tawagin niyong kuya. Tumingin ka sa sala. May pares ng magkapatid na babae na nakaupo sa sopa. Pareho ang suot nilang damit. Pero itim ang isa, puti naman ang isa, parang sinadya para magkaiba. Dahil kambal sila. Pero puno ng pagkasuklam ang mga mata nila, parang sinasabi, sino itong probinsyanong ito? Nakita ito ni Mushan, medyo nanlamig ang mukha. Muyulu. Muyuye, tawagin niyong kuya. Napilitan ang dalawa. Yumuko sila at atubiling tinawag na kuya. Pero sa sandaling iyon, sabay silang nag-ikot ng mata. Tay, nahanap mo na yan, hindi nahanap. Bakit pa dinala sa bahay? Tignan mo, mukhang mahirap yan. Baka magnanakaw pa. Kung malaman ng ibang pamilya, tatawanan lang ang pamilya mo. Hindi ka nagalit sa labas, umiti ka at sumagot. Kumusta kayo? Pero sa isip, sinabi mo sa system, Ergaw. Sa unang pagkikita, parang hindi ako gusto ng dalawa kong kapatid na babae. Umiti ang system. Young Master, magtiwala ka. Tanggalin mo yung parang. Sadyang hindi ka nila gusto at bulag ang dalawa. Nagulat sina Muyulu at Muyuye. Sabay-sabay silang tumingin sa'yo. Umiinom siya ng tubig at nagsasalita, kahit hindi gumagalaw ang kanyang bibig. Ngunit kanina lang ay narinig nila ang kanyang boses. Hindi alam ng dalawang magkapatid kung ano ang nangyayari, kaya mabilis silang lumingon sa kanilang mga magulang. Bahagyang umiling si Mushan, sinenyasan silang huwag mag-ingay. Ngumiti si Suyi at nagpaliwanag. Kuya mo, sobra lang silang natuwa. Hinahanap ka namin sa loob ng maraming taon. Akala nila hindi ka na namin mahahanap. Magpahinga ka muna, ipapapagluto ko sa kusina. Ngayon lang tayo makakapagpamilyang hapunan. Tumango ka habang naglalakad papunta sa sopa. Habang patuloy na nagtatanong sa sistema, nakakapagtaka, ayon sa lohika. Di ba dapat ako'y lubusang baliwalain sa pagbalik ko? Kailangan ko pang maging alipin ng lahat para lang mapansin nila ako. Pero ngayon, parang hindi naman masama. Medyo naguluhan din ang sistema. Binibini, sa tingin ko ito'y may kinalaman sa dati mong ugali. Kung noong una ay kusa kang bumalik, malamang iba ang magiging trato nila sa'yo. Sinamantala ni Suyi na tipunin ang dalawang anak na babae. Pati na ang katiwala at mga kasambahay para pagsabihan. Maikli at malinaw ang kanyang sinabi. Simula ngayon, sa bahay na ito, sinumang magpakita ng masamang tingin kay kuya mo ay paalisin agad. Kahit sino pa yon, para bang narinig niya ang iniisip ni kuya mo at pareho ring naririnig ito ng tatay at nanay.
Ang kuya na ito na natagpuan namin ay medyo kakaiba. Naaalala ang sinabi ng kanilang ina. Dalawang dalaga ay biglang naging sobrang sunod-sunuran. Nagdala sila ng isang mangkok ng prutas at lumapit sa'yo. Kuya, tikman mo ito. Galing ito sa sarili nating taniman. Ang tamis-tamis nito. Hindi umalis si Mushan kahit saan. Naupo siya sa tabi at pinagmasdan ka. Gusto pa niyang marinig ang chismis tungkol sa kanyang anak na babae. Naku, kakaiba. Matagal na akong nakaupo pero wala akong naririnig na iniisip mo. Kaya siya na mismo ang nagtanong, Yulu, Yue. Bakit kayo maagang umuwi? Di ba weekend ngayon at dapat mamasyal kayo? Napilitang sumagot si Muyulu, Tay, dapat sana ay mamasyal kami. Pero biglang nagkasakit ang matalik kong kaibigan na si Dairu. Bibisita ako mamaya sa ospital. May sakit si Ruru. Dali-daling tanong ni Mushan, anong sakit? Malala ba? Kilala niya si Dairu dahil noong una ay nailigtas nito si Muyulu. Kaya maganda ang kanyang impresyon sa kanya. Magsasalita pa lang si Muyulu, ngunit ang iyong iniisip ay lumipad na sa pandinig ni Mushan. Magkakasakit si Dairu. Nakakatawa naman. Buntis siya. Tingnan niyo si matandang mo. Malamang naloko rin siya. Kaya pala bulag ang dalawang kambal. Namamana pala yan. Unti-unting bumuka ang bibig ni Muyulu, ngunit si Mushan ay narinig lamang ang bahaging siya ay naloko. Bigla siyang nagalit. Muyulu, sabihin mo ang totoo. Ano ba talaga ang nangyari kay Dairu? Nanginginig si Muyulu sa takot. Tay, sinasabi ko ang totoo. Sa panlabas ay wala kang sinasabi. Ngunit ang iyong iniisip ay hindi tumitigil. Ang gwapo ni matandang mo kapag galit. Galing sa akin yan. Natigilan si Mushan sa narinig. Ang kanyang bagong alab na galit ay biglang naglaho. Tiningnan kanya na puno ng mga linya sa mukha. Tangina, ako ang tatay mo. Sa akin ka nagmana. Ngunit sa kanyang isipan, natuwa si Mushan na pinuri siya ng kanyang anak. Kumain ka ng saging pagkatapos ay strawberry. Na para bang walang pakialam. Patuloy ang pagsitsismis ni Ergao sa'yo. Ang dalawang kambal ay biglang nagtuwid ng kanilang likod. Natatakot na mahuli ka, kaya nagkunwaring naglalaro sa cellphone. Si Mushan naman ay nakinig ng mabuti. Parang isang chismoso. Sige, sabihin mo na. Sa wakas ay nagsalita ang sistema. Binibini, malaki ang chismis na ito. Ito ay tungkol sa dalawang kambal na magkapatid. Ngayon, may isa silang nobyo. Kasinungalingan, narinig ni Muyulu ang sinabi ng sistema. Tumayo siya ng biglaan dahil sa galit. Sumunod din si Muyue, galit na nakatingin sa'yo. Nagulat ka at lumingon sa kanila. Ano yon? May nangyari ba? Wala naman akong sakit ang mga ito, di ba? Wala naman akong sinabi. Hindi mo masabi. Akala ni Muyulu na sinadya ito ng nakababatang kapatid. Naunahan niya itong magsalita. Sige, sabihin mo. Yung sinabi niya kanina, kasama ako roon. Ang lahat ng bahagi tungkol sa bago ay tuluyang nabura. Nagkatinginan ang dalawang magkapatid, at sa huli ay sabay na tumingin sa kanilang ama. Pumikit si Mushan at tahimik na tumango. Tama. Ganyan talaga. Naranasan na nila ito ng kanyang asawa. Puno ka ng pagtataka na tumingin kay Mushan. Matandang mo, ano bang mali ang ginawa ko? Hindi ba't hindi naman? Sila ang nag-utos sa akin na kumain ng prutas. Ito ay dahil naisip nila na sobra akong kumakain. Kaya naman sinabi ni Ergo na malapit nang mawasak ang pamilyang mo. Kahit gaano kaliit na prutas ay hindi nila kayang ibigay. Namanghasi na Muyulu at Muyue, nakabukas ang kanilang mga bibig. Ano ang sinabi niya? Mawawasak ang pamilyang mo? Paano iyon mangyayari? Tumingin sila sa kanilang ama, ngunit nakita nilang ang kanilang ama ay may malungkot na mukha. Tahimik siyang tumango. Nang makita kang nakatingin pa sa kanya, bumuntong hininga si Mushan. Kuya mo, huwag kang mag-alala. Sila ilaging nakatutok sa kanilang mga telepono. Sa tagal ng panahon, minsan ay hindi na normal ang kanilang pag-isip. Pagkasabi nito, lumingon siya sa dalawang babaeng anak. Galit na sinabi, ano pang hinihintay nyo? Hindi ba kayo dapat humingi ng tawad sa inyong kuya? At saka, ngayong araw na ito na bumalik ang inyong kuya, walang sinuman sa inyo ang dapat lumabas. Hindi alam ni Mushan na sa oras na yon, ang dalawang magkapatid ay wala nang balak lumabas. Umikot din sila sa iyong tabi, gustong marinig kung ano ang nangyari kay Dairu. Bukod pa rito, mas gusto nilang malaman kung bakit mo sinabi na sila ay magkasamang gumagamit ng isang boyfriend. Kaya't ang dalawang magkapatid ay sabay na humingi ng tawad sa iyo, kuya. Pasensya na, kanina ay naguguluhan ang aming isip. Tumango ka. Sagot mo at hindi na nagsalita pa. Pagkatapos ay nagpatuloy kang magtanong sa sistema, Ergao. Ikwento mo ng detalyado. Ang sistema ay mayabang na ekspresyon, binibini. Ang dalawang kapatid mong babae ay talagang hindi gaanong matalino, lalo na ang panganay. Kung mayong araw, si Muyulu ay pumunta sa ospital upang dalawin si Dairu, ang babae ay nagpa-abort lamang. Para sa kanyang reputasyon, sisihin niya si Muyulu sa pagkalaglag at magdadala rin ng maraming mamamahayag.
Plano niyang ilagay siya sa trending topic. Sa oras na yon, si Muyulu ay nagugulantang, ang kanyang utak ay umaalingaw-ngaw. Paano iyon mangyayari? Patuloy ang sistema, sa oras na mawalan ng pag-asa si Muyulu. Ang kanyang boyfriend, na siyang boyfriend din ni Muyue, si Wudalang, ay lilitaw. Sasabihin niya na kaya niyang bayaran ang problema, ngunit kailangan ng 50 milyon at babantaan siya na huwag sabihin sa pamilya. Walang magawa si Muyulu, kaya't lihim niyang inilipat ang 50 milyon mula sa kumpanya ni Mushan kay Wudalang. Ngunit sa huli, dinala siya ni Wudalang sa Hilagang Myanmar. Hindi ko na kailangang sabihin pa ang resulta. Sa pagkakataong ito, lubos na nagulat si Muyulu. Wudalang siya. Talaga bang kasama niya ang kanyang kapatid na si Muyue? At ibinenta ako sa Hilagang Myanmar. Pang-aasar mong sabi, Wudalang. Parang pareho lang sa Wudalang. Hindi ba't may kakayahan si Wudalang? Naakit niya ang dalawang kambal. Hulaan ko, hindi ba siya kasama ng Nyi? Isang ruru. Tumango ang sistema, napakatalino ng binibini. Ngunit sila ay inutusan lamang. Patuloy ang sistema, matapos ibenta ang panganay sa Hilagang Myanmar. Walang alam ang pamilyang mo. Ang natitirang bunso ay nakipagsabuatan sa peking anak upang siraan ka. Ginawa nilang ituring ka ng buong pamilya bilang isang masamang bituin. Sa huli, pinalayas ka mula sa pamilyang mo at namatay sa lansangan. Nakakaawa, talagang nakakaawa. Sa narinig, hindi mo napigilan ang panginginig. Ngunit sa labas, ikaw ay tila walang pakialam. Mukhang mapapahiya si matandang mo. Ang kambal na ito. Niloloko ng lalaking iyon na parang lobo. Pupunta pa sila sa ospital upang dalawin ang kanilang matalik na kaibigan. Kapag sinira nila ako, tatawag ako ng pulis at sabay na hihingi ng 2 maliit na target na kabayaran mula kay matandang mo. Sa pagkakataong iyon, titigil na ako sa pamilya. Lilipad ako palayo. Sina Muyulu at Muyue ay tila tinamaan ng kidlat, ang kanilang mga utak ay umaalingaw-ngaw. Lalo na si Muyulu, iniisip na siya ay ibebenta sa Hilagang Myanmar, at ito pa ay gawa ng kanyang matalik na kaibigan. Maging ang kanyang kapatid ay malilinlang ng lalaking iyon. Nakakadiri. Talagang nakakadiri. Ang kambal na magkapatid ay may pagkakaisa sa puso, kaya't nagkatinginan sila. Ngayon sila'y nagkaisa, hinawakan ang kamay ng isa't isa, ang kanilang mga mata ay nagbibigay ng aliw. Sa tabi, si Mushan ay nanghina ang mga binti, nanginginig sa galit. Ang kanyang mga minamahal na anak na babae ay mamamatay ng ganito kasaklap. Maging ang kanyang bagong natagpuang anak ay mapagkakamalan ng buong pamilya. Sino? Sino ang nagplano nito? Sa sandaling iyon, umingay ang telepono ni Muyulu. Si Wudalang ang tumatawag. Si Mushan ay may mabigat na mukha, malamig na sinabi. Ay on ang speaker. Hindi nangahas si Muyulu na sumuway sa kanyang ama. Gusto rin niyang marinig ang sasabihin ng lalaking iyon. Kaya't inilagay niya ang telepono sa mesa, binuksan ang speaker. Mula sa kabilang linya, isang boses na pambabae at mahina ang narinig. Lulu, nasaan ka na? Bakit hindi ka pa dumarating? 35 minuto na akong naghintay sa'yo, sabi ni Muyulu habang pinipigilan ang galit. Malapit na akong makarating. Nagkaroon ng traffic sa daan. Dati akala niya ay maingat si Wudalang, ngayon ay nandidiri na siya. Nagsalita si Wudalang na may pa-cute na tono. Galit na galit si Mushan, halos masira ang bibig, hindi man lang siya ganyan kumain kahit sarili niyang pagkain. Ang lalaking ito na umaasa sa babae, mukhang ganito siya lumaki. Si Muyulu ay hindi nangahas tumingin sa mukha ng kanyang ama. Bago pa siya makasagot, ang kausap ay pinatay na ang telepono. Halos kasabay noon. Tumunog din ang cellphone ni Muyulu. Si Wudalang na naman. Nagkiskisan ang mga kamao ni Mushan. Malakas niyang sinabi, ipagpatuloy mo ang pagpapatugtog ng speaker. Sinunod siya ni Muyulu. Mula sa kabilang linya ay bumalik ang parehong boses, Yebaw, sumama ka na kay Lulu. Miss na kita. Kapag nakapasok ka na, hahalikan kita agad. Muntik mong isuka ang prutas na kakainin mo lang sa sofa. Naku, ang kasuklam-suklam naman. Saan nila nahanap ang mga kambal na ito? Ang kakaibang klase ng nobyo. Kulang sa pagmamahal. Sa wakas ay natiis ni Mushan. Humakbang siya at diretsong kinuha ang cellphone ni Muyulu. Binasag ito ng pira-piraso. Pagkatapos ay itinuro ang 2 anak na babae at sumigaw, Muyulu. Muyulu, ano pa ang masasabi niyo? Nakakadiri. Napakadiri. Ang kambal na magkapatid ay hindi pa nakakita ng amang ganito magalit. Dahil sa takot, sabay silang lumuhod sa sahig, umiiyak. Ama, kami, hindi namin alam kung ano ang nangyari. Nalinlang din kami. Tiningnan ni Mushan ang kanyang mga anak na humahagulgol, puno ng pagkadismaya. Bakit siya nagkaanak ng ganitong mga bobo? Tiningnan niya silang tatlo. Pinigilan ang sarili na huwag tumawa. Ngayon natatakot na. Sana nag-isip kayo noon. Hindi naman sana ganito. Pero kahit malaman ng 2 bobo na ito, wala ring silbi. Ayon kay Ergao, maniniwala pa rin sila sa peking iyon at babalik sa dating ugali. Narinig ng kambal ang iniisip mo, sabay silang tumingin sa iyo, may galit sa mata. At higit na pagkalito,
Bakit siya natutuwa sa kanilang kapahamakan? Hindi sila bobo. Alam na namin ang katotohanan ngayon, hindi na kami maniniwala sa pekeng iyon. Ramdam mo ang tingin ng dalawang kapatid. Agad kang kumaway, bulag ako at bingi. Wala akong nakita. Wala rin akong alam. Pero sa isip mo, walang dahilan para tignan nila ako. Kung alam na nila ang totoo, bakit hindi mag-aklas? Ano silbi ng iyakan? Narinig mo rin ang boses ng sistema, Young Master, sinabi ko na sayo. Ang kanilang yay ay negative. Mukha silang kaawa-awa ngayon, pero kapag bumalik ang peking iyon, siguradong papayag siyang utusan ng peking iyon. Kuya mo. Nagkasala si Mushan. Buti na lang narinig niya ang iniisip ng kanyang anak, kung hindi. Tiyak na mapapahiya ako ng peking iyon, kuya mo. Ano sa tingin mo ang dapat gawin? Bigla siyang nagtanong. Narinig ito ni Muyuye, parang nakakita ng pag-asa. Agad siyang nagsalita, kuya, matagal kang nasa labas. Marami kang alam, tiyak na may paraan ka. Mas direkta si Muyulu. Lumuhod siya sa harap mo, umiiyak, kuya. Kailangan mo akong iligtas. Pakiramdam ko, magkasabwat sina Wudalang at Deiru. May iba pa silang plano. Sa pagkakataong ito, takot na siya. Nakita na niya ang balita online. Kung maibenta siya sa Myanmar, mas masahol pa sa kamatayan. Nagulat ka nang tingnan ang dalawang kapatid na babae. Ay, kanina lang itinatapon ako bilang walang kwenta, ngayon ano ito? Nakita ni Muyue ang pagkalito mo, ginaya ang kanyang ate at lumuhod din, kuya. Nagkamali kami. Kanina ay mali kami. Alam naming uwi ka ngayong araw, hindi kami nakapaghanda ng regalo. Huwag kang magalit. Ganito na lang, ang pinagsamang baon naming dalawa ay mga 3 milyon. Ibibigay namin lahat sa'yo. Si Mushan sa tabi ay huminga ng malalim, naalala ang naisip mo kanina. Alam niyang mahilig ka sa pera. Mabuti iyon. Kaya nagsalita siya. Mu, talagang mali ang ginawa nila sa pagkakataong ito. Kung may paraan ka, sabihin mo na. Bibigyan pa kita ng 10 milyon na baon, bumili ka ng kahit anong gusto mo. Nanatili kang malamig ang mukha. Ano ba itong ginagawa ninyo? Ako lang naman ay isang mahirap na tagalabas, wala akong alam. Wala akong magagawa, pagkasabi mo ba ay nalungkot ka? Ang mga pamilya ba ng Mu ay ganito kaduwag? Inaapi na nga sila ng ganyan, kailangan pa bang mag-isip ng paraan? Ang pamilya mo ay may negosyong pang-aliw, hindi ba? Palihim na mag-livestream, sumugod sa ospital, ilantad ang mga iyon. Nagpapatira pa sa akin, nagbibigay ng pera, ako ba ay ganoon kadaling matukso? Sa dalawang simpleng tukso, ang sistema ay naiinis din, tama-tama. Si Aoyan, talagang matalino ka. Ayon sa storyline, ang peking iyon noong nakaraang buwan ay gumastos ng 50 milyon, bumili ng isang isla. Si matandang mo na yon. Sayang, binigyan ka lang ng 10 milyon. Ito ba ang ugali ng humihingi ng tulong? Ito ba ang ugali sa sariling anak? Nararapat lang na mabilis silang bumagsak. Nagulat si Xiaoyan, ano? 50 milyon bumili ng isla. Ako ang unang Ultraman, hindi ko man lang maisip. Kung mayroon akong 50 milyon, ako ay magiging napakasaya na binata. Ang mukha ni Mushan ay namumutla na nakakasira. Saan nakuha ng peking iyon ang pera? Sino ang nagpayag na gumastos siya ng 50 milyon para sa islang iyon? Nagulat ang kambal na magkapatid. Pagkatapos ay nagtinginan, puno ng tuwa ang kanilang mga mata. Si kuya ay matalas ang dila pero malambot ang puso. Alam na nila kung ano ang gagawin. Pagkatapos ay mabilis silang tumayo, yumuko sayo. Kuya, alam na naming mali kami. Huwag kang mag-alala, tiyak na babalik kaming buhay. Para magbayad ang lahat ng umapi sa amin. Pagkatapos ay tumakbo palabas ang magkapatid. Si Mushan ay nag-aalala. Muje, kumain ka na muna, huwag mo na kaming hintayin. Pagkasabi ay sumunod din siya sa dalawang anak na babae. Puno ng tandang pananong ang iyong noo, ano ito? Di ba kanina sinabi nilang bibigyan ako ng pera? Yung 10 milyon okay lang. Kahit 5 milyon pwedeng pag-isipan. Huwag kayong umalis. Ngunit wala ng tao sa villa. Bumaba si Suyi mula sa itaas, nakita kang mag-isa sa sala. Nagtatanong, saan napunta si Muje at ang mga kapatid na babae? Malungkot mong sinabi. Hindi ko alam, malamang may mahalagang bagay. Nababagot, binuksan mo ang iyong telepono. Nag-scroll sa TikTok. Di nagtagal, isang live stream ang nakakuha ng iyong atensyon. Ito ay si Muyulu na palihim na naglilive. Ang title ay napaka-explosive, kung ano ang kasama ng aso. Walang hanggan. Nakita rin ito ng sistema, nagtaka. Mukhang nagkaroon sila ng utak, palihim na nag-live para ilantad ang dalawang iyon, mukhang kawili-wili. Ganoon ba ka-explosive? Pumunot ang iyong noo, ergaw, pakiramdam ko may eksperto na gumagabay sa mga kapatid na mo. Kung hindi, sa kanilang utak, hindi nila maiisip ang paraang ito. Nag-alinlangan din ang sistema. Tama, ayon sa storyline, hindi sila ganoon katalino. Narinig mo ang sistema, naguluhan ka rin, ergaw, bilis. Tulungan mo akong alamin kung sino ang eksperto sa likod nila. Seryoso ang sistema, si Aoyan. Nag-check na ako kanina, wala talagang eksperto, bigla na lang silang nagkaroon ng utak. Nagplano na habang papunta.
Ganoon ba? Bigla na lang nagkaroon ng utak. Nagulat ka. Naguluhan din ang sistema, totoo nga. Nang hindi na sila tanga, tumaas pa ang acting nila. Pinatay mo ang telepono. Sumandal sa sopa, nagsimulang magpahinga. Tiyak na may daya dito. Kung hindi, paanong magkalayo ang storyline? Si Sui sa tabi ay tinakpan ng bibig. Hindi makatawa, iniisip, bobo na bata. Ang eksperto na yon ay ikaw. Kung hindi narinig ang iyong iniisip, ang buong pamilya natin ay nasa gulo na. Nagpatuloy ang sistema, si Aoyan, nag-check ako ulit. Wala talagang kahina-hinalang tao. Hintayin natin. Ngunit ang unang sakuna ng pamilya mo. Naiwasan na, ang Peking Jinki ay hindi nasasaktan ka. Pero bakit hindi ka masaya? Bumuntong hininga ka, anong ikasasaya? Di ba sinabi mo kanina? Ang taong iyon ay gumastos ng 50 milyon sa isang isla. Ako ba ang tunay nilang anak? Ilang oras na akong nakauwi. Walang nagbigay sa akin ng ilang maliit na layunin para makabili din ako ng isla. Kaya sinasabi ko sa'yo, ang abnormal na utak ay mabilis lumago, mabilis din mawala. Pagbalik ng taong iyon, malalaman na lahat ay pabor sa kanya. Nabahala si Sui, si Mu Baichuan ay gumastos ng 50 milyon para sa isla. Paanong hindi ko alam ito? Sino ang nagbigay sa kanya ng pera? Ang pera ng pamilya mo ay hindi bigla lamang dumating. Bagamat mahal ng mag-asawa si Baichuan. Halos ibigay lahat ng gusto niya, ngunit hindi naman ganoon kalala. Pagbalik niya, dapat ko siyang tanungin ng maayos. Sa sandaling iyon, si Mu Baichuan at isang magandang babae. Nahuli mo siyang lumapit kay Tita Su at may pag-aalala sa tono na sinabi. Nanay, hindi ko ba sinabi sa iyo na siya ay isang taong malas, puno ng kamalasan? Ang babaeng nasa tabi ay sumulyap din sa iyong nakaupo sa sofa. Galit na sabi ni Mutang Chon, Nanay, bakit mo siya dinala pa uwi? Hindi ba tayo nagkasundo? Kahit totoo na siya, hindi naman dapat direktang iwi sa bahay. Ay isa na namang tanga na nalinlang ng peke. Ergaw, sino ba siya? May chismis ba tungkol sa kanya? Tanong ng sistema. Si Aoye, siya ang pangatlong anak ng pamilya mo, si Mutang Chon. Ngayon ay isang sky instructor. Tungkol sa chismis sa kanya. Sandali, titingnan ko. Sulyapan mo si Mutang Chon at malamig na sabi. Saan galing ang bulag na ito? Pagpasok pa lang, basura na ang sinasabi. Nang marinig ito, natigilan si Mutang Chon. Ang malas mong ito, ang tapang mong murahin ako. Magbubuka siya ng bibig para sumagot ngunit narinig muli ang iyong boses. Sa totoo lang, si Old Su naman ay maganda, si Old Mu ay okay din, bakit naman sila nagkaanak? Nang mga walang utak na ito, hindi ba sila nagpad na test? Dapat maglaan ng oras para gawin yon. Baka hindi naman tunay na anak, napalitan na. Nagulat si Mutang Chon. Kahit hindi mo nakikitang bumuka ang bibig mo, ang boses ay sobrang totoo. Ngunit nang maalala na pinagsabihan siya ng ganito. Sobrang inis, sumabog ang galit. Muje, ikaw na pasaway. Hindi, tungkol sa bagong bahagi, wala siyang masabi kahit isang bantas. Hindi na alintana ni Mutang Chon ang mga ito. Hindi pa siya ganito pinagsalitaan ng sinuman. Tatakbo siya. Para bigyan ka ng brasong pang-ate. Ngunit sa sandaling iyon, hinawakan siya ni Sui. Sumigaw, Mutang Chon, tignan mo ang itsura mo ngayon. Si Muje ay kakauwi lang. Ikaw, bilang kanyang tunay na ate, ganyan mo siya sabihan. Ngayon, agad kang humingi ng tawad kay Muje. Agad, hindi makapaniwala si Mutang Chon sa kanyang narinig. Nanay, ano bang sinasabi mo? Anong tunay na kapatid? Ang kapatid ko ay si Baichuan lang. Hindi ko tatanggapin ang ganyang bagay bilang kapatid. Galit na galit si Sui. Mutang Chon, saan napunta ang iyong pagpapalaki? Ganito ba kayo tinuruan ng tatay mo at ako? Si Muje ay tunay na anak namin ng tatay mo at tunay mong kapatid. Inuutusan kita ngayon. Agad kang humingi ng tawad kay Muje. Kailangang magalit si Sui, kung hindi dahil sa sarili niyang anak. Ngayon, ang buong pamilya mo ay parang kakain na ng lamay. Nawala na ba ang utak ng pangatlong anak na ito? Itinaas ni Mutang Chon ang ulo, matigas ang tono, hindi ako. Bakit ako hihingi ng tawad? Siya ay isang malas, magdudulot ng pagkasira ng ating pamilya. Hindi ba sinabi sa iyo ni Baichuan? Anong nangyari sa nanay ko? Nararapat lang. Galit na galit si Sui. Huwag saktan ang pangatlong ate. Saktan mo na lang ako. Kakauwi lang ng kuya at hindi na siya iginagalang ang pangatlong ate. Hindi rin magandang asal iyon. Ang pangatlong ate ay para sa ikabubuti niya kaya sinabi yon. Kung ibang tao, ang pangatlong ate ay tamad pang pakialaman. Sinabi niya ito habang paos na ang boses at ang luha ay umiikot na sa kanyang mga mata. Kung magpumilit pa si Sui, iiyak na siya. Ito ang kanyang laging taktika. Tuwing ganito, naaawa ang buong pamilya sa kanya. Bagamat na ibalik na ang tunay na anak ng pamilya mo. Ngunit ano naman, si Mutang Chon ay pinoprotektahan ni Mu Baichuan, lalo siyang naantig sa puso. Tingnan mo ang nakaupo sa sofa, lalo siyang nagalit. Nanay, tingnan mo. Si Baichuan ay napakaunawa at maalaga.
Tignan mo naman ang isang iyon, anong ginagawa niya? Pagdating pa lang niya, nagkagulo na ang pamilya. Sinabi ko na noon. Siya ay isang malas. Nagalit si Suyi, tumahimik ka. Si Muji ay hindi malas. Napaluha si Mu Baichuan na parang naapi. Nanay, huwag kang magalit. Kasalanan ko lahat, kasalanan ko na wala ako. Niyakap ni Mu Tangchun si Baichuan. Pinunasan ang luha. Baichuan, ano bang kasalanan mo? Wala kang kinalaman dito. Ang may kasalanan ay ang isang iyon. Siya ay isang walang hiyang malas. Dahil sa kanya, nagkaroon ng digmaan sa pamilya. Pero nagagawa pa niyang magpanggap na patay. Kahit na ano, hindi niya hahayaang manatili siya sa pamilya mo. Dapat siyang palayasin. Ilang malalim na paghinga ang ginawa mo. Bago napigilan ang matinding galit, sumandal sa sofa, pinikit ang mga mata. Ang pangatlong ito ay bobo rin, ginagamit lang ni Mu Baichuan bilang sandata, pero proud pa. Dito lang nagkakalat ng basura. Mas masahol pa sa asong gala. Muli siyang pinagalitan ni Mu Tangchun. Sa pagkakataong ito, hindi na niya napigilan ang sarili, galit na galit siyang lumapit. Kuya Mu, kung may sasabihin ka, sabihin mo ng diretsyo. Sino ka ba para patahimikin ako? Huwag kang magsalita. Kung kaya mo, sabihin mo. Tumigil ka. Si Mu Tangchun ay galit na galit, wala man lang masabi na may tono ng puso. Akala mo ba may sakit siya? Ang sabi-sabi niya ay kalahati lang. Bumuntong hininga siya sa isip. Hindi ka karapat dapat makipag-usap sa akin. Tao ako, ikaw ay isang asong gala lamang. Iba ang uri natin, may hadlang talaga sa komunikasyon. Nababaliw na si Mu Tangchun. Sumigaw siya ng malakas, gusto kanyang hampasin hanggang sa mamatay. Ngunit nang makita niya ang matalim na tingin ng kanyang ina sa tabi, natakot siya. Ang pakiramdam na may galit ngunit walang mapaglalabasan. Nagdulot ito sa kanya ng pagkasira. Nakita ni Mu Baichuan ang kahirapan ng kanyang pangatlong kapatid, mabilis siyang lumapit. Nakatingin siya sa iyo na parang nasasaktan. Kuya, humingi ka na ng tawad kay ate. Talagang galit na galit si ate sa iyo. Huwag ka nang mag-away pa. May malaking problema sa pamilya. Malungkot na at nasasaktan na si ate. Mabilis kang umiwas papunta sa sopa na 1 metro ang layo at nagkunwaring susuka. Diyos ko, ang baho ng kilikili ng taong ito, amoy ko palang gusto ko ng sumuka. Nakita ito ni Mu Baichuan at biglang nagbago ang ekspresyon. Kuya, ikaw. Ito ba ay pag-aalipusta sa akin? Tinakpan mo ang dibdib at tumango. Sinta. Maging tiwala ka, talagang inaayawan kita. Hindi inaasahan ni Mu Baichuan na aminin mo ito ng direkta. Hindi ba siya dapat magpanggap? Paano siya makakaganti? Hindi pa siya nakakaranas ng ganito. Professional, ito ay professional. Dahil dito, si Mu Baichuan ay pansamantalang. Hindi alam kung ano ang gagawin. Nakita ni Mu Tangchun na nasaktan si Mu Baichuan, at narinig din niya ang iyong kalooban. Sumabog na ang kanyang galit. Kuya Mu, pinapayagan kitang magpanggap. Tingnan mo ang iyong sarili, ano ang ginawa mong maganda. Sabi niya. Kinuha niya ang kanyang telepono, binuksan ang pahina ng balita na nakita niya kanina at inilapit sa iyo. Tingnan mo, ngayon ang mga balita ay nasa lahat ng dako. Lahat ay tungkol sa kambal na panganay na anak na babae ng pamilya Mu na naibenta, si Muyulu na namiskari at pinagbintangan ang kaibigan, si Muyuye na umagaw sa kasintahan ni Ate King. Kung hindi dahil sa pagbalik mo na isang masamang palatandaan, paano magkakaroon ng ganito ang pamilya? Tiningnan mo lang ito ng isang saglit. At pagkatapos ay tiningnan mo siya na parang tanga. Hindi ka nag-refresh, umiti ka ng malamig sa isip. Ang tangang ito, hindi marunong bumasa. Nagulat si Mu Baichuan sa iyong saloobin. Isang mahirap na tao na matagal nang nawawala. Ang ebidensya ay nasa harap na, hindi pa rin siya umaamin. Pangatlong ate, huwag kang magalit, huwag mo ring sisihin si kuya. Hindi niya rin gusto. Hintayin na lang natin bumalik si tatay sa kapag-usapan. Natawa si Mu Tangchun sa galit. Baichuan, masyado kang mabait. Siya ay napakbastos. Ngayon ay kailangan ko siyang turuan ng leksyon. Hindi ako nag-refresh. Sige, ngayon sa harap mo. Magre-refresh ako para makita mo. Titingnan kita. Hanggang dito. Hindi na natuloy si Mu Tangchun. Nakatitig siya sa telepono, nanlaki ang mga mata. Paano nangyari ito? Ngayon, ang mga mata ng pangatlong kapatid na si Mu Tangchun ay nakatutok ng mabuti sa screen ng telepono, punong-puno ng hindi paniniwala. Ang kanyang maliit na kamay ay patuloy na nag-swipe. Kanina lang, malinaw niyang nakita ang mga balita sa lahat ng dako, lahat ay tungkol sa kasawian ng pamilya mo. Ngunit pagkatapos mag-refresh, paano nagbago ang lahat? Kahit na ang pamilya mo ay nanatili pa rin sa trending list ng iba't ibang website, ngunit ang nilalaman ay ganap na nagbago ng direksyon. Malaking kontribusyon ang ginawa ng pamilya mo. Tinulungan ang pulisya na mahuli ang isang malaking kriminal na grupo. Ang kambal na magkapatid na babae ng pamilya mo ay pinaglaruan ng kanilang plastik na kaibigan. Muntik nang maibenta sa Northern Myanmar. Nagdaos ng press conference ang pamilya mo, natagpuan na ang nawawalang anak na lalaki sa loob ng maraming taon.
At ang krisis na ito ay ang muling pagsikat ng pamilya mo na nalutas ni kuya mo. Magdaraos pa ng isang malaking pagtitipon para sa pagkilala. Habang pinapanood ni Mutangchon, lalong lumala ang kanyang ekspresyon. Pakiramdam niya ay gumuho ang kanyang mundo. Nag-imbestiga si Baichuan. Ang iba't ibang katotohanan ay nasa harap. Si kuya mo ay isang masamang palatandaan. Ngunit paano ito sasabihin ni tatay na siya ay isang mabuting palatandaan? Ang kambal na nakababatang kapatid na babae ay gumamit ng kanyang sariling katalinuhan upang makaganti. Paano ito naugnay kay kuya mo? Si Mu Baichuan sa tabi. Nakita ang pangit na ekspresyon ni Mutangchon, lalo siyang natuwa sa kanyang loob. Tiyak na dahil nakita ng pangatlong ate. Ang mga negatibong balita online. Si kuya mo ay dapat na isang masamang palatandaan. Ako ang paborito ng pamilyang ito. Sa pag-isip na ito, nagkunwari siyang aliwin si Mutangchon. Pangatlong ate. Huwag kang masyadong magalit. Hindi rin maiintindihan ni kuya. Kakauwi lang niya. At may ganitong pangyayari sa pamilya. Kapag nalaman na ni kuya ang katotohanan, tiyak na hihingi siya ng tawad sa iyo. Tila hindi siya narinig ni Kim Mutangchon, tahimik niyang inabot ang telepono sa harap ni Mu Baichuan. Tignan mo ang iyong telepono, bakit nagbago ang mensahe? Hindi man lang ito pinansin ni Mu Baichuan. Habang kinuha ang sariling telepono, sumulyap siya sa screen ni Mutangchon. At mariing sinabi, ate, pareho lang naman sa atin. Hindi maaaring magkamali. Hindi niya maibulalas ang apat na salitang iyon. Ang kanyang karaniwang maliit na mata. Biglang nanlaki, bumuka ang bibig. Anong balita ito? Paano nangyari? Dali-dali niyang binuksan ang sariling telepono at pilit na nire-refresh ang mga pahina. At nagkaroon ng parehong ekspresyon kay Mutangchon. Imposible, talagang imposible. Kanina lang sa sasakyan, malinaw na nakita niya. Lahat ay nagsasabi. Tapos na ang dalawang batang babae ng pamilya mo, dumating ang kapahamakan sa pamilya mo, may malaking problema ang pamilya mo. Ngunit ngayon, bakit nagkaroon ng 180 degree na pagbaligtad? Ngumisi ka ng malamig. Ano ang imposible? Hindi nalugmok ang pamilya mo. Mukhang hindi ka masaya, hindi ba? Noon lang na-realize ni Mu Baichuan ang kanyang pagkadulas, dali-dali niyang tinutulan, kuya, paano mo masasabi iyan sa akin? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay. Medyo nauutal na si Mu Baichuan. Nanunuyak ang sabi, huwag mo akong tawaging kuya ng paulit-ulit. Wala akong kapatid na tulad mong peking bulaklak. Hindi ko kailangan. Sumandal ka sa sofa. Napabuntong hininga ka sa inip. Mukhang hindi rin ganoon kagaling ang pag-arte ng peke. Sa takot lang ay nagpakita na siya. Pero sa itsura ni na Lao Su at Lao San, tiyak na wala silang pakialam. Sa orihinal na kwento, anuman sabihin ng peke ay tama. Buong pamilya ay pinapangungunahan siya, sunod-sunod na naging walang isip. Gusto pa sanang ipagtanggol ni Mutangchon si Mu Baichuan. Pero nang marinig niya ang iniisip mo, hindi na siya makapagsalita. Medyo lumiwanag ang kanyang utak. Noon niya napansin ang kakaiba kay Mu Baichuan. Hindi nalugmok ang pamilya mo, hindi ba dapat siya ay masaya? Pero kanina, parang may pag-aatubili pa siya. Hindi maintindihan ni Mutangchon, tiningnan niya ang kanyang ina. Si Suyi ay lumapit na may malamig na mukha. Malamig na sinabi, Lao San, humingi ka ng tawad sa iyong kapatid. Sinabi ko na si Muje ay bahagi ng pamilyang ito. Sinumang maglakas loob na manira sa kanya. Huwag mong sisihin kung hindi ako magiging mabait. Pagkatapos, tumingin siya kay Mu Baichuan at umiling ng may pagkadismaya. Ang anak na ito na kanyang pinalaki, tila hindi na simple. Walang ekspresyon kang sumandal sa sofa. Ngunit sa loob mo, isang malaking alon ang bumangon. Anong nangyayari? Si Lao Su ay pumapanig sa akin. Hindi ba dapat siyang maniwala kay Mu Baichuan? May mali, talagang may mali. Narinig ito ni Suyi at napabuntong hininga, lalo pang lumalim ang kanyang pagkakonsyensya. Ganito pala siyang ina. Pabor sa ampon, pagwawalang bahala sa sariling anak, lagi siyang iniisip na masama. At dahil dito, nauwi siya sa kamatayan sa lansangan. Pero buti na lang, ngayon ay nagising na siya. Sa hinaharap, dapat niyang bayaran ang kanyang tunay na anak ng doble. Tahimik na lumapit si Mutangchon. Muje, pasensya na. Kanina, ako ang mali. Pumaway ka, walang pakialam. Wala akong pakialam. Masaya ka na, iyon ang mahalaga. Sa susunod na pagbibintangan ako ng peke, sila ay kakampi sa kanya. Sa oras na yon, lubos na akong makakawala sa kanila. Kukunin ko ang pera at lilipad. Perpekto. Hindi inakala ni Mutangchon na ganyan ang nasa isip mo. Nagsorry na ako, bakit may pag-ayaw pa siya? Ang dahilan ng kanyang pagbabalik ay pera lang pala. Kung ganoon, hayaan na lang si nanay at tatay na bigyan siya ng pera at paalisin na siya. Lalo pang nalungkot si Suyi. Ang kanyang tunay na anak ay sobrang bigo sa pamilya. Hindi siya dapat pabayaang umalis sa pamilya mo. Siya ang kanyang tunay na anak. Lahat ng nasa pamilya mo ay dapat na sa kanya. Sumulyap siya. Nakita niyang si Mu Baichuan ay abala pa rin sa pag-scroll sa telepono. Sumiklab ang galit sa kanyang dibdib. Mu Baichuan, ano pang hinahanap mo?
Hindi ka ba masaya na walang nangyari sa pamilya mo? Narinig ito, dali-daling itinago ni Mu Baichuan ang telepono. Nagmamaktol na paliwanag, nanay, maniwala ka sa akin. Hindi ako malungkot. Tiningnan ko kung paano lumaban ang mga kapatid sa masasama. Ipinagmamalaki ko sila. At natakot ako. Malamig ang mukha ni Suyi. Dati, anuman ang sabihin niya. Walang alinlangan siyang maniniwala. Pero ngayon, itinuro niya si Mu Baichuan at sinabi, kanina, binintangan mo ang iyong kuya. Ngayon, humingi ka ng tawad sa kanya. Nagulat si Mu Baichuan. Inakala niyang mali ang narinig. Nanay, ikaw. Ano ang sinabi mo? Gusto mo akong humingi ng tawad sa kanya? Binigkas ni Mu Baichuan ang salitang ni siya nang may diin. Para bang pinaalalahanan si Suyi kung siya ba ay nagkamali ng salita. Ngunit pinigilan ni Suyi ang galit at inulit, tama. Sabi ko pumunta ka at humingi ng tawad kay kuya mo ngayon agad. Nagulat si Mu Baichuan, si Suyi na matandang babae ay sumigaw sa akin at pinahihiya pa akong humingi ng tawad sa isang iyon. Dati pa niyang sinasabi na kahit na bumalik ang tunay na anak, mamahalin pa rin niya ako tulad ng dati. Totoo nga, niloko lang ako. Kuya mo, bakit hindi ka nalang mamatay? Ngunit kahit gaano siya galit, kahit gaano siya nasasaktan, pinigilan pa rin niya ang sarili. Kailangan niyang tiisin ito. Kuya, pasensya na. Patawarin mo ako. Kakarating mo lang at may malaking nangyari sa bahay. Masyadong nagkataon ito. Hindi ako dapat mag-isip ng iba. Sobra lang akong nag-aalala. Kahit tanga ay maririnig ang mga salitang baluktot ni Mu Baichuan, hindi talaga siya sumasang-ayon sa puso. Hindi ka man lang tumingin. Puro kakalokohan. Kung ayaw mo humingi ng tawad, huwag na. Mga salitang mapagkunwari nakakasuka. Sobra raw mag-alala. Ano bang inaalala mo? Sino ba ang may alam kung ikaw ang nagplano nito? Kapag may problema, dila lang ang ginagamit. Kung talagang nag-aalala ka, bakit hindi mo tawagan ang kambal o si tatay mo? Nang marinig ni Mu Tangchon ang pagmumura mo kay Mu Baichuan, gusto sana niyang ipagtanggol ito, pero nang marinig ang sunod mong iniisip, sobrang tama iyon. Tama, may punto ang sinabi ng batang ito. Kanina sa daan pa uwi, binuksan ni Mu Baichuan ang telepono at sinabing may nangyari sa bahay. Tinignan ko lang ang balita, at gusto ko nang tawagan si tatay at ang mga kapatid na babae, pero paulit-ulit na sinabi ni Baichuan na huwag tumawag. Sabi niya, tiyak na magulo doon at hindi rin makakatulong ang tawag. Pagkatapos, paulit-ulit na inakay ni Mu Baichuan ang isip ko patungo kay kuya mo. Iyon ang pag-isip na siya ang malas. Pero bakit ginawa iyon ni Baichuan? At saka, at tila ako talaga ay nauto ni Mu Baichuan. Wala ba talaga akong utak? Si Suyi ay hindi inaalis ang tingin kay Mu Baichuan. Narinig din niya ang iniisip mo, lalo siyang nag-init ang ulo. Pero kung tatanungin niya ito ngayon, tiyak na iyak ito na parang naapi. Nakakainis isipin. Kaya lumingon si Suyi kay Mu Tangchon. Noong malaman mong may nangyari sa bahay, tinawagan mo ba ang tatay mo at ang tatlo pa? Natakot si Mu Tangchon. Utal-utal na sinabi, Mama, ako hindi. Lalong lumamig ang boses ni Suyi. Bakit hindi? Hindi ka ba nagmamadali? Tumingin si Mu Tangchon kay Mu Baichuan, pero bigla itong yumuko, parang hindi siya nakita. Mama, ako noong sobrang nagmamadali ako. Kaya. Ngayon ay sigurado na si Mu Tangchon na dati ay hindi sigurado. Wala talaga akong utak, naniwala ako sa mga kasinungalingan ni Mu Baichuan. Siya talaga ang nanloko sa akin. Ngayon ay nagkukunwari itong patay. Ang titig ni Suyi ay parang kutsilyo, gusto niyang laslasin ang sarili niyang anak. Bakit ako nagkaanak ng isang hangal na tulad mo? Kapag may problema, walang paghusga. Umiiyak si Mu Tangchon. Nasasaktan siya. Hindi pa siya pinagalitan ng kanyang ina ng ganito. Hindi ba siya lagi ang ipinagmamalaki nito? Si Mu Baichuan na nagkukunwaring patay sa tabi ay nakayuko, walang lungkot sa mga mata. Ngunit sa loob ay naggangalit ang dagat. Ano bang nangyayari? Ilang salita lang ni kuya mo. At naalog na ang posisyong pinaghirapan kong makuha. Simula pa lang ito. Kung magpapatuloy, di tapos na ako. Hindi pinayagan ni Mu Baichuan na mangyari iyon. Kaya sa gitna ng nag-aapoy na tingin ni Suyi, sinabi niya, Mama, huwag mong sisihin si third brother. Hindi rin kami naniwala na totoo ito, gusto lang naming umuwi at tingnan muna. Kung may sisihin ka, ako na lang. Hindi ako nag-isip ng mabuti. Narinig mo ang sinabi sa iyo ni Ergao. Napigilan niya ang pagtawa. Napalingon si Mu Baichuan, nanginginig ang ngipin. Kuya, anong tinatawa mo? Nagkibit balikat ka. Bahala ka, hindi ko naman sasabihin sa iyo. Pero sa isip ay paulit-ulit mong pinipilit ang sistema. Ergao, magpatuloy ka. Ang malaking balitang ito ay sobrang kawili-wili. Sa sandaling iyon, biglang humagulgol si Mu Baichuan. Kuya, alam kong may sama ka ng loob sa akin. Dahil sa akin, nagdusa ka sa labas. Handa akong umalis. Ibabalik ko sa iyo sina tatay at nanay. Patawarin mo na ako, kahit mukhang tapat sa labas. Sa loob ay galit na galit. Hindi ba sinisisi ako ni Mama dahil hindi ako marunong? Di magiging marunong ako ngayon. Aalis na ako, iiwan ang tunay niyang anak.
Sigurado, okay na yon? Mabilis kang lumayo. Huwag. Hindi ako ang kuya mo. Hindi tayo magkakilala. Peking ito, naglalaro ng pag-atras para umasenso. Kung talagang marunong siya, umalis na siya agad. Bakit ngayon pa? Si Lauso naman ay hindi talaga siya kayang bitawan. Sa huli, ako pa rin ang aalis. Tumango rin ang sistema. Tama. Kung susundin ang takbo ng kwento, ang huling aalis ay talagang ako, ang binata. Bumuntong hininga ka. Alam ko na, lagi ka bang ganyan? Kung ganyan ang pamilya mo, kahit walang problema, iiyak ka para magkaroon ng problema. Narinig ni Suyi ang iniisip mo, saka tumingin kay Mu Baichuan, lalo lang sumama ang loob niya. Kung dati, kapag ganyan umiyak si Mu Baichuan at sinabing aalis siya, siguradong agad ko siyang yayakapin, aalagaan, at bibigyan pa ng card. Para bilhin niya kahit anong gusto niya. Pero ngayon, dahil narinig niya ang iniisip ng tunay niyang anak, sa kanya nalaman na dati pala siya ay nalinlang ng ganyang itsura. Kapag naiisip niya, nagagalit siya. Pag-isip ito, galit na tiningnan ni Suyi si Mu Baichuan. Ba't ka laging umiiyak? Ano bang gusto mong mangyari? Hindi pa naman patay ang buong pamilya namin, huwag kang magmukhang nagluluksa. Magnormal ka naman. Huwag kang laging nagpupunas ng luha, parang babae. Anong itsura yan? Si Mu Tangchun naman ay sumimangot habang nakatingin kay Mu Baichuan. Baichuan, para sa ikabubuti mo ito ni nanay. Ayusin mo na yang ugali mo. Tatawanan at tatawaging pamilya mo ng mga tagalabas si Mu Baichuan, na hindi pa natutuyo ang luha at siya ay natigilan. Dati, hindi na niya kailangan umiyak, gusto lang niyang umiyak, aalagaan siya ng buong pamilya. Ngayon, mas naging maayos ako, pero sinasabi nila na mali ako. Ano bang nangyayari sa pamilyang ito? Sa loob-loob mo, halos mapatawa ka na. Nalito na ang peke, di ba? Tiyak hindi niya maintindihan kung bakit hindi na gumagana ang kanyang mga luha. Pero sa totoo lang, hindi ko rin maintindihan kung bakit parang iba ang pakiramdam ni na Old Su at third child. Sa hapunan, umupo si Mu Baichuan sa kanyang nakalaang upuan. Ang posisyong ito ay tunay na refleksyon ng kanyang katayuan sa pamilya. Dati, kahit may mahalagang bisita, hindi maaaring alisin ang kanyang pwesto. Pero nang umupo siya, dumating si Suye. Umupo ka sa tabi, hayaan mong si Mu ang umupo sa tabi ko. Ngayon, gusto na talagang umiyak ni Mu Baichuan. Hindi ba ako ang paborito ni nanay? Ano bang nangyari? Umupo siya ng maayos sa sulok ng mesa, nagmumukhang mabait na bata na naapi. Nanay, pangatlong ate, kuya. Kayo na ang kumain. Hihintayin ko si tatay at ang mga ate at bunso para sabay kaming kumain. Walang pasensyang sabi ni Suyi, sinabi na ng tatay mo, huwag na kayong maghintay sa kanila. Gumagawa na naman siya ng eksena, laging nagmamaktol. Paano ba ako nagtiis sa kanya dati? Ngumiti ng pilit si Mu Baichuan, salamat sa pag-aalala ni nanay. Kahit na hindi ako kumain buong hapon. Ngayon hindi talaga ako makakain. Kailangan ko munang makita si tatay at ang mga ate. Kayo na ang kumain. Huwag niyo akong alalahanin. Tinamad kang pansinin siya, kumuha ka ng isang pirasong sweet and sour ribs at kumain. Habang kumakain, narinig mo ang chismis ni Ergao sa isip mo. Young master. Ang peke ngayon ay nag-imbita ng mga kaibigan para kumain, umabot ng 3 milyong yuan. Busog na siya. Hindi niya talaga ito pinapansin. Sinadya niya lang magsalita. Nang marinig mo ito, halos ilabas mo ang rib sa bibig mo. Ay, 3 milyong yuan sa isang kainan. Ano ba ang kinakain niya? May pera bang machine ang pamilya mo? Unang bumili ng isla ng 50 milyon. Ngayon 3 milyon sa isang kainan. Hindi ba ito mas masarap pa sa pamumuhay ng Diyos? Kaya pala gusto ako ng peke na paalisin. Upang siya ang magmana ng yaman. Mahigpit na hinawakan ni Suyi ang kanyang mga chopstick. 3 milyon sa isang kainan. Ako, bilang ginang ng pamilya mo, ay hindi pa naging ganito kalaki. Gusto pa ni Mu Baichuan na agawin ang yaman. Anong akala niya? Lumingon siya kay Mu Baichuan. Mu Baichuan, may binili ka bang maganda kamakailan? Sino ang nakita mo ngayon? Akala ni Mu Baichuan ay nag-aalala ang kanyang ina. Hindi ba kumain ang mga kaibigan? Nagulat din si Mu Tangchun. 50 milyong yuan para bumili ng isla, pampalipas oras lang. Ganoon ba kaginhawa ang buhay ni Baichuan? Parang napansin ni Mu Baichuan na iba ang tono ng kanyang ina. Umiwas ng tingin si Mu Baichuan. Nanay, huwag mo nang itanong. Isang liblib na isla lang naman. Hindi naman gumastos ng malaki. Nagkita-kita lang kami ng mga kaibigan, nagkwentuhan. Hindi naman kumain. Galit na itinapon ni Suyi ang kanyang chopstick. Sabi mo, magkano ba talaga ang ginastos sa pagbili ng isla? Napagtanto ni Mu Baichuan na kung hindi siya magsasabi ng totoo, mapapagalitan pa siya. Mahina niyang sabi, 50 milyong yuan lang naman. Biglang natigilan si Suyi. Pumalo sa mesa. 50 milyon? Lang? Sino ang nagbigay sa iyo ng pera? Ang laki ng tapang mo. 1.5 milyon agad, at tingin mo maliit na pera lang. Akala mo ba ang pera ng pamilya mo ay galing sa hangin? Mabilis na naglinis ng kamay si Mu Tangchun. Nanay, huwag mo akong tingnan.
Wala akong ganoong kalaking pera para ibigay sa kanya. Para kang walang nakikita, patuloy kang umiinom ng red wine at kumakain ng steak. Sa totoo lang, ang gamit ng mayayaman ay talagang maganda ang kalidad. Tumulo rin ang laway ng sistema. Bata, gusto ko rin kumain nito. Pero pwedeng mag-charge lang ako, hindi pwedeng kumain ng karne. Pero ang peking iyon ay nagsisinungaling ng walang pag-aatubili. Walang pag-aatubili, may resibo pa siya ng pagkain sa bulsa, babayaran pa ng kumpanya ng Mu. Pera naman ni Old Mu yon, walang pinagkaiba. Kumain ka na naman ng isang piraso ng tadyang. Sa totoo lang, si Old Su at Third Master Mu ay masyadong nagpapanggap. Ang peking mula bata ay nagastos at nang-aabala. Hindi ba nila alam? Kapag hindi kontento ang peking, binibigyan nila ng card. Bumili ng kahit ano. Ngayon sa harap ko ay nagbibilang ng pera. Ano yon? Sui, dati ganyan talaga ako, pero hindi naman ganito karami ang binigay. Si Mu Baichuan ay may resibo sa bulsa, babayaran pa. Kanino siya natuto? Napakagaling magbilang ng pera. Nahiya si Mu Tangchon. Ang pagbibigay ng pera kay Mu Baichuan. Totoo naman na ginawa niya yon, pero gusto niyang magdahilan, pero naramdaman niyang walang dapat ipaliwanag. Masakit ang mukha, parang sinampal ng maraming beses. Yumuko si Mu Baichuan. Parang batang nagkamali. Nay, ito ang perang ibinigay sa akin ni ate. Noong huling pumunta ako sa kumpanya ni ate, aksidenteng nadulas ako. Ibinigay ni ate sa akin para sa gamot. Ano yun, Nay? Hindi ka masaya? Ibabalik ko na lang. Pumiyok ang boses niya, pero hindi siya umiyak. Si At Mulan ay may multinational company. Ang perang ito ay maliit lang para sa kanya. Sino ang gaya ni Suyi na kuripot? Binigyan ako ng card, pero ilang milyon lang ang pwedeng gastusin. Hindi naman ito pera niya na ibinigay sa akin. Gusto ba niya itong bawiin? Ngayon ay nagulat si Mu Tangchon. Nadulas lang, binigyan ng 50 milyon. Kung alam ko lang na ganito kadali kumita, sana ako na lang nadulas sa kumpanya ni ate. Nanlamig ang mukha ni Suyi. Baichuan, alam kong responsable kang bata. Ibenta mo na ang islang iyon. Nay, tulungan mo akong i-donate ang perang ito sa mga nangangailangan. Biglang tumingala si Mu Baichuan. Muntik nang lumuwa ang mga mata ko. Talagang pinilit ako ng matandang babaeng ito na ibalik iyon. Sarili ko itong pera. Bakit ko i-donate sa mga pulubing iyon? Hindi na niya kaya. Tuloy-tuloy ang pagpatak ng kanyang mga luha na kasing laki ng monggo. Mama, pero talagang gusto ko ang maliit na islang iyon. Subalit. Dahil gusto ni Mama na gumawa ako ng kawanggawa, tiyak na may dahilan iyon. Susundin ko ang sinasabi ni Mama. Napahinga ng maluwag si Suyi. Baichuan, alam ni Mommy na ikaw ay isang responsableng anak. Masaya si Mommy. Ibigay mo na ngayon sa akin ang mga detalye ng isla at ang mga papeles ng pagbili. Papuntahin ko ang sekretarya para ibalik iyon. Habang sinasabi ito ni Suyi, binalot niya ang isang hipon at inilagay sa iyong mangkok. Tiningnan mo si Suyi nang may kakaibang tingin. Ang matandang Suyi ay tiyak na may ibang pakay sa akin, dahil kung hindi. Bakit siya nagpapakabuti sa akin? Hindi ba dapat ay pandiriin niya ang pangit kong paraan ng pagkain at sa dami ng kinakain? Sa isip ng host ay ganito ang sinasabi. Kuya mo, tandaan mo na ito ang iyong bahay. Sa iyong sariling bahay, huwag kang kumilos na parang panauhin. Gawin mo kung ano ang ikasasaya mo. Narinig mo ba? Ipinagpatuloy mo ang pagkain na nakatungo ang ulo at mahinahong sumagot, sige. Nang makita ito, puno ng inggit si Mu Baichuan. Kainis na kuya mo. Talaga bang kumain siya ng walang preno? Bulag ba siya? Hindi ba niya nakita na masama ang itsura ko? Mama, si kuya ay nagtiis ng maraming hirap sa labas, hindi pa siya nakatikim ng ganitong mabuting pagkain. Pero kung kumain siya ng sobra minsan, masasaktan ang kanyang tiyan. Ang pamilya mo ay may mga patakaran. Hindi dapat sobra ang pagkain sa bawat kain. Pagkatapos sabihin, nagkunwari siyang nagulat. Naku, nagkamali ba ako ng sinabi? Sorry na, kuya. Para sa ikabubuti mo ito. Ako ay mali ako, kuya. Patawarin mo ako. Si Mu Baichuan ay nag-isang nagsasalita at nag-isang humihingi ng tawad. Mula dati, ginagamit niya ang taktikang ito. Walang sinuman ang makapanalo sa kanya sa ganitong laro. Mapang-asar kang umiti, bading. Maging kumpiyansa ka. Nagkamali ka nga ng sinabi. Wala ka namang kinakain. Kaya manahimik ka. Lalong nadidiri ka, kaya ibinaba mo ang mga chopstick. Ergaw, sobrang inis ko ngayon. Bigyan mo ako ng chismis tungkol sa bading na ito. Iba pang chismis. Sa oras na ito, pagkatapos ng mabilisang pagtingin, ang sistema ay nagsalita ng masigla. Binata, pagkatapos ninyong kumain, sasabihin niyang nagnakaw kayo. Halimbawa, ang mamahaling kwintas na perlas ni Suyi ay nagkakahalaga ng 80 milyon. Tumawa ka ng malamig sa iyong isip. Sige, maganda ito. Sa oras na yon, tiyak na mabibigo ako ng husto sa paningin ni Old Su. Kaya kong samantalahin ang pagkakataong umalis dito. Bago ako umalis, kailangan kong kumain ng marami. Sa pag-iisip nito, nagsimula kang magpakita ng pagkaing mayabang, ngunit sa paningin ni Mu Baichuan. Ang iyong pag-ugali ay sinadyang galit sa kanya.
Kuya, dahan-dahan kang kumain. Hindi kita agawan. Nagkamali ako ng sinabi kanina, hindi na ako magsasalita ngayon. Maaari mo ba akong patawarin? Ibinaling mo ang iyong ulo at kumakain ng braised pork sa mangkok, hindi ka man lang tumingin. Nakakainis, lumayo ka sa akin. Naiinis si Suye. Sa pag-iisip ng susunod na mangyayari, pinigilan niya ang kanyang galit at tumayo at umalis. Bumalik sa kanyang sariling silid, tahimik na binuksan ang surveillance. Nasigawan na naman ni Mu Baichuan. Ngunit umalis na si inay, si third sister ay puro kain lang, hindi siya pinapansin. Lalo siyang naapi. Hindi rin siya umalis, naupo lang doon at pinupunasan ang kanyang luha. Ang isang pagkain sa wakas ay natapos na. Si Mu Tangchon ay nagmadaling magsalita. Kuya Mu, ihahatid kita sa iyong silid. Kanina narinig kitang pinapahanap ang system na yon. Para alamin ang chismis tungkol sa sarili. Naghihintay akong marinig. Si Mu Baichuan ay naunahan pa. Third sister, ako na lang ang maghatid kay Kuya pauwi. Ngayon, hindi ko bibigyan ang pamilya ng sinumang tao ng pagkakataong makipag-ugnayan kay Kuya Mu nang mag-isa. Sa sandaling bumalik siya, ang kanyang posisyon ay paulit-ulit na naapektuhan. Kung magpapatuloy ito, hindi ba siya mapapaalis sa pamilya mo? Tiningnan ni Mu Tangchon si Mu Baichuan. Biglang bumangon ang di maipaliwanag na galit sa kanyang puso. Alam mo ba kung nasaan ang silid ni Kuya Mu? At nang agaw ka? Nagulat si Mu Baichuan, hindi niya talaga alam. Hindi rin sinabi ni inay kanina. Ngunit anong ugali ito ng third sister? Third sister, bakit mo ako sinisigawan? Nagtanong lang naman ako ng may mabuting intensyon. Nagpasya si Mu Baichuan na ipagpatuloy ang dati niyang taktika, magpanggap na kaawa-awa. Ngunit si Mu Tangchon ay tamad man lang tumingin sa kanya. Lumingon kay Aunt Su, inay. Saang silid nakatira si Kuya Mu? Ihahatid ko siya pauwi. Nakita ni Aunt Su ang kanyang anak na babae. Ang kanyang sariling silid ay nasa ikalawang palapag. Si inay ay pinaghiwalay ako at si Kuya Mu. Ito ba ay pag-iingat laban sa akin? Ngunit may iba kang iniisip. Ergaw, tingnan mo. Pinoprotektahan ako ni Old Su, natatakot na saktan ko ang kanyang minamahal na peking produkto. Ngunit sayang, nag-aalala siya ng labis. Wala akong pakialam sa bagay na yon. Kapag natapos na ang bagay na ito, aalis na ako ng malayo. Narinig ni Mu Tangchon ang iyong iniisip at nakaramdam ng pagkabigo. Mukhang muli na namang na-misunderstood ni Kuya Mu ang intensyon ni inay. Malinaw na gusto siyang protektahan ni inay. Ano ba talaga ang plot na ito? Na nagdulot kay Kuya Mu ng napakalalim na hindi pagkakaunawaan sa kanyang pamilya. Nakakapagtaka. Si Aunt Su ay tahimik ding bumuntong hininga, ngunit